Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, July 30 na po, 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. Patuloy po nating minomonitor. Ito nga po nga tropical depression at ngayon ay nag-iisang ganap ng tropical storm, ang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy pa rin po nagpapaulan ang hanging habagat o southwest monsoon sa ilang bahagi ng ating bansa. Pero kung bago lang kayo, nakikiusap muna ako ng isang like at subscribe at pahita rin po ng notification bell para mabilis ko po kayong ma-update at ma-notify sa lagay ng ating panahon. Sa kasulukuyan ho, ay wala tayong bagyo o low pressure area na minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang nagiging banta lamang dito ngayon mga kaibigan, eto nga pong tropical storm na nasa labas ng PAR, pero papalayo naman na ito, no? Pero siyempre tignan pa rin natin yung pinakalokasyon nito at kung ito nga ba'y magbabago pa, no? Yung direksyon. Sa ngayon, itong tropical storm na ito mga kaibigan ay meron pong lokasyon na 2,045 kilometers east of northeast of extreme Northern Luzon. May lakas po ng hangin na pumapalo sa 65 kilometers per hour. Pagbugso naman na pumapalo sa 80 kilometers per hour at ang pagkilos naman niya pa east-southeast na may bilis po na 10 kilometers per hour. And I-expect natin within the next 24 to 48 hours ay mas lalo pa itong lalayo sa ating Philippine Area of Responsibility. Magkagayon man, babalikan natin yan. Alamin muna natin yung tinatawag po natin na forecast weather condition. Mga lugar ho ito na apektado po ng southwest monsoon or hanging habagat. Sa area pa rin po ng Occidental Mindoro, kasama na ho dyan ng Palawan, ang weather condition po dyan or lagay ng panahon ay occasional rains. Ganun pa rin ho ito, yung patuloy na mga pag-uulan, medyo mahina kung minsan, pero pag lumalakas yan bandang hapon na at sa gabi. So yung mga lugar po sa Occidental Mindoro at Palawan, yung mababang lugar ho dyan, mag-ingat po sa banta ng posibleng mga pagbabaha at landslide naman po sa mga landslide prone area. Samantalang sa area naman po ng Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao, Caraga, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Sorsogon, Masbate, Dares po ng Mimaropa. Ang weather condition po lagay ng panahon dyan, ngayong araw po ng linggo, asahan po natin mga kaibigan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ito ho yung mga kalat-kalat na mga pag-uulan na may kasama mga pagkulog at pagkidlat at madalas yan usually sa hapon po at sa gabi, no? At tumatagal ito minsan kung sakaling malakas ang pag-ulan ng hanggang 2 oras. Magkagayon man, paalala ko pa rin, mag-ingat pa rin sa banta ng pagbabaha yung mababang lugar sa area na yan at landslide naman sa mga landslide prone area. Dito naman ho, no, sa area ng Metro Manila, the rest po ng ating bansa mga kaibigan ay patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan na mayroon po mga isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin po yan sa habagat or southwest monsoon. Posible pa rin yung pagbaba sa mababang lugar lalo na sa Metro Manila at landslide po sa mga landslide prone area lalo na mga nakatira sa paanan ng bundok. Mag-ingat po kayo, no? So mas maganda lagi tayong aware, nakahanda sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Marami nagtatanong dahil nga po ng mga nakarang araw ay nakaranas po ng maalinsangan or medyo mainit na panahon umaraw ho kasi, no, ng mga nakaraan mga kaibigan. So nagkakaroon din tayo actually ng monsoon break na tinatawag or yung pansamantalang pagkawala nga po ng habagat. Pero madalas bumabalik ito pagdating po sa hapon at sa gabi at doon po nagbibigay ito ng mga pag-ulan. So balikan natin mga kaibigan, ito nga pong tropical storm at sa ngayon ito hindi natin dapat ikabahala dahil wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. Ang nakakaapekto lamang habagat po, no, sa malaking parte ng ating bansa. Meron tayong bagong minomonitor, cloud cluster naman dito po sa may bandang silangan, no? At kung titignan nyo sa ating tropical cyclone threat potential, minention ko na simula po ng July 11 hanggang July 17 ay posible pong mayroong pumasok na low pressure area na meron pong medium chance na maging ganap po na bagyo. At dahil nga po in-expect natin buwan ng July, 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At nakakaisa na tayo sa buwan ng July at 2 naman na bagyo ngayong 2025. So expected natin pinaghahandaan ang 2 bagyo pa na posibleng nga pong pumasok sa buwan ng July bago pumatapos yung buwan na ito.
So kung titignan nyo mga kaibigan, sa week 2 naman natin, July 18 hanggang July 24, tatlong banda po ng low pressure area ang ating minomonitor o posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung direksyon ng tatlong LPA na ito ay halos hindi nag-recurve, no? Halos straight lamang sila at posibleng tahakin ito ang ilang bahagi po ng Luzon kasama ng Batanes area. Meron tayong nakikita dyan na medium chance na maging ganap na bagyo at meron naman o yung dalawa naman ay nasa low chance na maging mahinang bagyo, no? Maging tropical depression. Magkagayon man, yung mga tropical cyclone threat potential natin nasa advanced forecast yan, posible pa yung magbago anumang oras. So mas maganda na nakahanda pa rin tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Tulad ngayon, ang habagat ay kung napapansin ho ninyo, medyo humihina na ito. Pero once na may mabuo pong bagyo or low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility or kahit malapit sa PAR, pwede silang magkaroon ng interaction, or itong habagat ay muli pong bumalik sa kanyang pagiging malakas. Ang habagat naman, usually naapektuhan ito ang kanlurang bahagi ng ating bansa, kanlurang Visayas at kanlurang Luzon, yung karanas ng mga pag-uulan. At para sa akin mga kaibigan, ito yung perfect timing ngayon po na maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Para lang din po sa kalinawan ng bawat isa, uulitin ko, ngayong buwan ho ng July, 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Yung pangatlong bagyo ay tatawagin pong bagyong Krising. At yung pang-apat naman, posible, tatawagin itong bagyong Dante, no? And hopefully, pag-pray natin yung mga bagyo na yan ay mahihina lamang po, no? Or yung sinasabi natin na category lamang bilang isang tropical depression hanggang tropical storm. At kung titignan nyo sa potential threat natin ng bagyo, wala ho tayo na monitor pa ng mga typhoon or super typhoon category. Magkagayon man, hindi pa rin natin pwedeng baliwalain yung posibleng mabuo ng mga tropical depression dahil doon naman talaga yan nagsisimula. Pagdating naman po ng Agosto mga kaibigan, ine-expect din, inayon na rin sa pagdala ng Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang posible nga pong mabuo. Sa Setyembre naman ay 2 hanggang 4 na bagyo din ang posibleng mabuo, no? At sa Oktubre ay ine-expect din natin ng 2 hanggang 4. Kaya maging handa tayo sa mga posibilidad na mangyari dahil nga po hindi natin mape-predict po ang galaw po ng panahon. Pabago-bago po yan. So, tulad na aking sinasabi mga kaibigan, yung mga paalala ko, number 1, dapat po lagi tayong nakaantabay sa aking mga binabalita sa lagay ng ating panahon. I-safety rin natin yung mga importante nating gamit, mga papeles, yung mga appliances natin, no? Kung sakasakali man magkaroon ng mga biglaang pagbabaha, naka-ready na siya, no? Alam nyo, lalo na sa Metro Manila, ito yung isang paalala ko. May mga senaryo tayo nangyayari na bigla ang bugso ng malakas sa pag-ulan. Nagugulat yung iba kung bakit bumabaha. Hindi nila alam ang nagiging dahilan nito yung mga nakabarang mga basura. Lalo na ho yung mga plastic, no? Doon sa mga low-lying areas, dapat malinis lagi i-maintain ho natin. Dahil napaka-importante makadalo ng maayos yung mga tubig ulan sa mga drainage. At ito din, para din ho makaiwas tayo sa mga landslide, yung mga nakatira po malapit sa paanan ng mga bundok, no? Mag-iwas kayo sa mga pagputol ng mga puno dahil napaka-importante at napakalaki ng parte ng ating mga puno na siyang sumisipsip po ng tubig. Kapag wala ho yan, nagkakaroon po ng landslide, no? Agaran ho yan kapag walang sumasalo. Yung mga bundok natin, sana ho wag makalbo. At gayon din mga kaibigan, uulitin ko sa inyo, tanging hanging habagat or southwest monsoon na nakakaapekto sa ating bansa, no, sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Para sa akin mga kaibigan, yung pagbabanta po o yung pagpaparandam ng mga bagyo na nasa labas ng PAR tulad na lamang po nitong tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, indikasyon lamang yan, no, or nag-a-attract yan minsan ng mga posible nga pong cloud cluster or low pressure area na mabubuo, no, malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At hanggat hindi po nawawala ang southwest monsoon or hanging habagat sa monitor system natin mga kaibigan, uulit at uulit lamang yung senaryo na may mabubuo po mga low pressure area
or mga cloud cluster. Ito para malinaw sa kalaman ng bawat isa, pag sinabi ho natin mga bagyo, hindi naman ho lahat yan. Yung sinabi ko tulad na lamang yung 2 hanggang 4 na bagyo sa buwan po ng Agosto at 2 hanggang 4 din pagdating po ng Setyembre. Hindi ho yan direkta mga kaibigan na magla-landfall or tatama sa ating Philippine landmass. May senaryo tayong tinitingnan at kino-consider dito yung pag-record po ng mga bagyo. At kung titignan nyo mga kaibigan, ibang-iba yung senaryo ngayong 2025 kung ikukumpara natin last year 2024 na halos po 5 hanggang 6 na bagyo ang nagsunod-sunod na pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At hanggang ngayon, ang ilang mga kababayan natin ay hindi pa po nakaka-recover sa pinsalang na idulot ng mga bagyo noong mga nakaraang taon. So dapat maging aware tayo, maghanda sa bawat oras. Sa ngayon, yan muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. Makikiusap po muli ako ng isang like and subscribe and then pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po.